Sa gitna ng static, isang bulong, parang pamilyar na kaluskos ng dahon, parang sirang radyo sa hating gabi. At sa gitna ng ingay na iyon, ang boses, Mang Teban, napadilat si Renzo, napakurap sa artipisyal na liwanag ng monitor sa kanyang harapan. Ang mga numero sa sulok ng screen ay kulay pula. 3:17 a.m. Dead call. Walang caller ID. Walang kahit ano. Tanging ang walang katapusang tunog ng static sa kanyang mumurahing headset. Ibinaba niya ito sa kanyang leeg. Ang plastic ay malamig sa kanyang pinagpapawisang balat. Ang lumalamig niyang 3-in-1 coffee ay nakatingga sa tabi ng keyboard. Halos hindi nagalaw. Ganito naman palagi ang graveyard shift. Mga oras na gumagapang, mga tahimik na linya, at ang laban sa antok na unti-unting nananalo. Pero ang boses, hindi niya maalis sa isip niya ang boses. Imposible. Pero sigurado siya, kahit sa kabila ng garalgal at hina, kilala niya ang boses na yon. Ang boses ni Elara. Matagal na niyang hindi naririnig ang boses na yon. Hindi mula noong gabing umapoy ang maliit na bahay nila sa dulo ng kanilang kalye. Hindi mula noong gabi kung kailan siya nanatili sa dilim ng kanyang kwarto, nakikinig sa mga sigaw, sa sirena, sa pagtangis, at walang ginawa. Pinilig ni Renzo ang kanyang ulo. Pilit na iwinawaksi ang alaala. Guni-guni lang siguro. Dahil sa puyat, sa kape, sa kasalanan na hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanya. Kinaumagahan, pagod at halos walang tulog, naglalakad si Renzo pauwi. Ang sikat ng araw ay parang sampal sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang kalimutan ang tawag, ang bulong, ang pangalan. Pero habang papalapit siya sa kanilang eskinita, hindi niya mapigilan. Nakita niya si Aling Marites na nagwawalis sa harap ng bahay nito. Aling Marites, bati niya. Magandang umaga po. Nakita niyo po ba si Mang Teban? Saglit na tumigil sa pagwawalis ang matandang babae. Tiningnan siya na parabang nagtanong siya ng isang bagay na kakatwa. Buwi na madumuway sa maa. Sino yun, iho? Si Mang Teban po. Pag-uulit ni Renzo medyo naguguluhan. Yung nakatira po sa barong-barong sa dulo. Yung may mga alagang manok. Umiling lang si Aling Marites nagkibit balikat. Nako, wala akong kilalang ganyan dito, Renzo. Baka sa kabilang barangay yan. Nagpasalamat na lang si Renzo at nagpatuloy sa paglakad. Kumakabog ang dibdib. Imposibleng hindi kilala ni Aling Marites si Mang Teban. Suki niya ito sa pagbili ng pakain sa manok. Baka naman ulyanin lang. Pero nang marating niya ang dulo ng kalye, kung saan dapat nakatayo ang maliit na barong-barong ni Mang Teban, nanigas siya. Wala ito. Ang lupa kung saan nakatayo ang sirasirang bahay kahapon ay bakante, parang hindi kailanman tinayuan. At sa gitna mismo ng lote, may isang puno. Isang puno ng saging. Hindi ito isang maliit na supang. Mukha na itong ganap na puno. Ang mga dahon ay luntiang-luntian at malalapad, na parabang matagal na itong naroroon. Masyadong malusog, masyadong mabilis. Parang isang masamang panaginip. Tumakbo si Renzo pauwi. Ang kanyang paghinga ay putol-putol. Naabutan niya ang kanyang ina sa kusina. Naghahanda ng almusal. Ang amoy ng sinangag at tuyo ay dapat nagbibigay ng kapanatagan. Pero sa sandaling iyon, parang lalo lang siyang sinasakal. Nay, tawag niya, nanginginig ang boses. Oh, Renzo, anak,
Andyan ka na pala. Kumain ka muna bago ka matulog. Nay, pag-uulit niya, desperadong kumakapit sa huling hibla ng katinoan. Si Mang Teban po, yung matandang nag-aalaga ng mga manok sa dulo ng kalsada. Humarap ang nanay niya, may ngiti sa labi, pero kunot ang noo. Hinawakan nito ang kanyang pisngi na parabang nilalagnat siya. Sino yun ang anak? Hindi siya baliw. Paulit-ulit na sinasabi ni Renzo sa kanyang sarili habang nakahiga siya sa kanyang kama. Kahit patirik na ang araw sa labas, hindi siya natulog. Paano siya makakatulog kung ang buong mundo sa paligid niya ay biglang nagbura sa nagbulian ng isang tao? Hindi siya baliw. Si Mang Teban ay totoo. Ang mga manok niya ay totoo. Ang pagbili niya ng sigarilyo kada umaga sa tindahan ni Aling Nena ay totoo. Teka, si Aling Nena. Napabangon si Renzo na parabang kinuryente. Mabilis siyang nagbihis at lumabas ng bahay. Hindi pinapansin ang tawag ng kanyang ina. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niya ng isa pang taong makakaalala. Pero sarado ang sari-sari store. May kalawang na ang kandado sa pinto at ang mga bintana ay puno ng alikabok at agiw na parabang matagal nang hindi nabubuksan. Hoy Renzo, anong hinahanap mo dyan? Si Mang Kiko, isang tricycle driver na nag-aabang ng pasahero sa kanto. Si Aling Nena po, Mang Kiko. Bukas po ba siya ngayon? Tanong ni Renzo. May halong pag-asa sa kanyang boses. Kumunot ang noo ng driver. Sinong Nena? Matagal nang sarado yung tindahan na yan, iho. Mula pa nung… Teka, hindi ko na matandaan. Basta matagal na. Gumuho ang pag-asa ni Renzo. Bawat sagot, bawat blankong tingin ay parang isang pako na lalong bumabaon sa kanyang katinoan. Desperado na, bumalik siya sa lote kung saan dating nakatayo ang bahay ni Mang Teban. Naroon pa rin ang puno ng saging. Tila mas mataas pa ito kaysa kaninang umaga. Ang mga dahon nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, parang walang pakialam sa kabaliwang nangyayari. At doon, sa tapat ng puno, may nakita siyang isang pamilyar na figura. Si Lola Meding, ang pinakamatandang residente sa kanilang eskinita. Laging may hawak na walis tingting, laging may binubulong sa hangin. Sinasabi ng ilan na ulyanin na siya, na nabubuhay na siya sa nakaraan. Ngayon, nakatayo lang siya roon. Hindi nagwawalis, kundi nakatitig lang ng diretso sa puno ng saging. Dahan-dahang lumapit si Renzo. Lola Meding bitasa sa paninaman mo nima. Hindi lumingon ang matanda. Ang mga mata nito ay nakapako sa puno at ang mga kulubot sa mukha nito ay tila mas malalim kaysa dati. Ang lupa, hindi nakakalimot. Bulong ng matanda. Ang boses ay kasing tuyo ng mga dahong tinatangay ng hangin. Po, anong sabi niyo, Lola? Sa wakas ay lumingon ito sa kanya. Ang mga mata ni Lola Meding ay hindi tulad ng sa ibang kapitbahay. Hindi ito blanko. Puno ito ng isang bagay na mas nakakatakot. Pag-unawa. Itinuro nito ang puno ng saging gamit ang kanyang nguso. Kapag ang lupa ay naningil, huminto ito na parabang tinitimbang ang bawat salita. Pangalan ang kabayaran. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod na si Lola Meding at dahan-dahang naglakad palayo. Ipinagpatuloy ang pagwawalis na parabang walang nangyari. Naiwan si Renzo na nakatayo roon. Ang mga salita ng matanda ay umuukit sa kanyang isipan. Pangalan ang kabayaran. Kinagabihan, hindi pa rin mapakali si Renzo. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang kwarto.
iniisip ang lahat. Ang tawag, ang puno, ang mga salita ni Lola Meding. At bigla, may naamoy siya. Isang matamis pero nakakasulasok na amoy. Ang amoy ng puso ng saging. Imposible. Masyado pang bata ang puno para mamulaklak. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Tinitingnan ang lote sa di kalayuan. Wala siyang makita kundi ang dilim. Bumuntong hininga siya. Iniisip na baka guni-guni na naman niya ito. Tatalikod na sana siya nang may dumaan. Isang anino sa gilid ng kanyang paningin. Isang mabilis na paggalaw. Isang figura na matangkad at payat. Ang mga braso ay mahahaba at tila gumagalaw sa isang paraan na hindi natural. Isang anino na hugis puno ng saging. Napaatras si Renzo mula sa bintana. Bumagsak sa sahig. Tumindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Nawala ang amoy. Nawala ang anino. Pero ang mga salita ni Lola Meding ay nanatili. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Pangalan ang kabayaran. Alam na niya. Hindi siya natulog. Paano siya makakatulog? Sa halip, naupo siya sa gilid ng kanyang kama. Nakatitig sa digital clock sa kanyang mesa. Pinapanood ang mga numerong pula na dahan-dahang gumapang palapit sa nakatakdang oras. 3:15, kamkaksti. At eksakto 3:70 ng madaling araw, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Hindi na niya ito sinagot. Hinayaan lang niya itong mag-ring. Ang katawan ay naninigas sa takot. Pero kahit hindi niya sagutin, naririnig niya. Parang nanggagaling na sa loob mismo ng kanyang bungo. Ang pamilyar na static at ang bulong na tumatagos sa kaluluwa. Ang boses ni Elara. Aling Nena, napasabunot si Renzo sa kanyang buhok. Nanginginig. Hindi si Aling Nena. Si Aling Nena na laging nagbibigay sa kanya ng libreng candy noong bata pa siya. Si Aling Nena na laging nakangiti sa likod ng kanyang maliit na counter. Hindi pwede. Nang sumikat ang araw, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya palabas, diretso sa sari-sari store sa kanto. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Bawat paghinga ay isang dasal. Sana mali ako. Sana panaginip lang ito. Pero tulad ng hinala niya, sarado ang tindahan. Ang berdeng pintura nito ay bakbak na. Ang kahoy na bintana ay nakasara. Ang sign na bukas ay nakabaliktad. Puno ng alikabok, walang bagong puno ng saging. Sandaling gumaan ang pakiramdam ni Renzo. Baka nagkamali siya. Baka naputol na ang sumpa. Ngunit nang tingnan niya ang bakanting lote sa tabi mismo ng tindahan, isang lote na sigurado siyang wala namang laman kahapon, naroon ito. Ang pangalawang puno ng saging, parehong-pareho sa nauna. Malusog, malago. Na parabang isang dekada na itong nakatayo roon. Tahimik na nanonood. Nanlumo si Renzo. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na kawalan ng pag-asa. Wala siyang magawa. Isa lang siyang manonood sa mabagal na pagbura ng mga taong kilala niya. Naaalala niya ang lasa ng how-how candy na ibinibigay sa kanya ni Aling Nena. Isang alaala na ngayon, sa kanya na lang. Gabi na nang bumalik siya sa lugar na iyon. Hindi niya alam kung bakit. Siguro para lang patunayan sa sarili na totoo ang lahat. Ang hangin ay tahimik. Walang kahit isang dahon na gumagalaw. Pero may naririnig siya. Isang kaluskos. Ang tunog ng tuyong dahon ng saging na kinikiskis ng hangin. Ngunit walang hangin.
Ang tunog ay nasa tabi lang ng kanyang tainga, tuyo at nakakakilabot. Lumingon siya pero wala namang tao, wala namang gumagalaw. Naglakad siya palapit sa bagong puno, nanginginig ang mga kamay. At doon, sa lupa, sa tabi ng puno, may kumislap sa ilalim ng ilaw ng buwan. Isang bagay na maliit at kupas. Yumuko siya at dinampot ito. Isang maliit na rosaryo, gawa sa puting plastic na beads na naninilaw na sa kalumaan. Nanlaki ang mga mata ni Renzo. Kilalang kilala niya ang rosaryong ito. Ito ang rosaryong laging nakasabit sa bintana ng tindahan ni Aling Nena. Para daw sa swerte. Hawak niya ngayon sa kanyang kamay. Pruweba. Isang piraso ng isang taong binura sa mundo. Isang patunay na hindi siya nababaliw. Habang mahigpit niyang hawak ang rosaryo, ang tunog ng kaluskos ay bumalik. Mas malapit, mas malinaw. Parang isang bulong na nagsasabing, "Nakikita kita." Hindi na siya natakot. Sa unang pagkakataon, nagalit siya. Hindi nagalit ang nararamdaman ni Renzo. Pagod. Isang malalim na pagod na may kasamang bigat. Ang bigat ng dalawang alaala na siya na lang ang pumapasan para sa buong mundo. Pumasok siya sa kanyang kwarto. Hawak ang rosaryo ni Aling Nena sa isang kamay. Sa kabilang kamay, dala niya ang isang lumang sombrero na gawa sa dayami. Ang sombrerong laging suot ni Mang Teban na naiwan nitong nakasabit sa isang bakod bago ito naglaho. Hindi niya pwedeng hayaan na mawala ang mga ito. Hindi niya pwedeng hayaan na malimutan sila ng tuluyan. Kumuha siya ng isang lumang kahon ng sapatos sa ilalim ng kanyang kama. Maingat na para bang mga banal na relikya. Inilapag niya sa loob ang rosaryo at ang sombrero. Isinara niya ang takip. Ito ang kanyang munting dambana. Ang altar ng mga limot, isang tahimik na pagsuway sa kung anumang kapangyarihan ang kumukuha sa kanila. Umupo siya sa harap ng kanyang computer. Binuksan ang audio file ng unang tawag. Ang tunog ng static ay pumuno sa kanyang headset, malamig at walang laman. Pero ngayon, hindi na takot ang nararamdaman niya, kundi isang matinding pagnanais na umunawa. Kung si Elara nga ang tumatawag, bakit? Anong gusto niyang sabihin? Ginamit niya ang isang simpleng audio editing software. Isang bagay na natutunan niya mula sa kanyang trabaho. In-apply niya ang noise reduction filter. Dahan-dahang binabawasan ang ingay ng static. Pilit na iniaangat ang anumang boses na nasa likod nito. Paulit-ulit. Dinagdagan pa niya ang filter hanggang sa narinig niya. Sa ilalim ng gumagaralgal na ingay, ang boses ni Elara ay hindi na lang isang bulong. Mayroon itong tono. Mayroon itong damdamin. Hindi ito boses ng isang halimaw. Hindi ito nananakot. Ito ay boses ng isang taong desperado. Umiiyak. Nagmamakaawa. Isang babala. Napatingin si Renzo sa blankong screen ng kanyang monitor. Si Elara. Hindi siya ang kalaban. Sinusubukan niyang tumulong. Sinusubukan niyang magbigay ng babala. Kung ganoon, sino o ano ang tunay na panganib? Habang nakatitig siya sa madilim na salamin ng screen, sa gitna ng kanyang sariling refleksyon, may naaninag siyang isang bagay, isang figura, isang babae. Nakatayo sa likod mismo niya. Sa isang iglap, bumalikwas si Renzo, napasigaw. Ngunit wala siyang nakita. Walang tao sa kanyang kwarto. Siya lang mag-isa. Ang hangin ay biglang lumamig.
at ang lahat ng balahibo sa kanyang batok ay tumindig. Nang biglang may kumatok sa pinto. Isang malakas at tiyak na katok na halos magpatalon sa puso ni Renzo palabas ng kanyang dibdib. Sino ang bibisita ng ganitong oras? Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga binti ay nanginginig at binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang dalawang tao. Ang kanilang barangay captain, ang ama ni Joaquin. At sa tabi nito, si Joaquin mismo, ang dati niyang kaaway, ang lalaking kilala niya bilang Joker. Magandang gabi, Renzo. Bati ng kapitan. Ang boses ay malumanay pero may bigat. Napadaan lang kami. Nabalitaan kasi namin na medyo balisa ka raw nitong mga nakaraang araw. Si Joaquin ay hindi nagsasalita. Nakatayo lang ito sa likod ng kanyang ama, nakapamulsa at may isang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang ngiting mapang-asar, isang ngiting may alam. Okay lang po ako, Kap, sagot ni Renzo. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Mabuti naman kung ganoon, sabi ng kapitan, tumatango. Alam mo na sa panahon ngayon, mahirap na ang nagkakalat ng mga kung ano-anong kwento. Baka kung ano ang isipin ng mga tao. Nag-aalala lang kami para sa'yo. Ito ay isang pagbisita, pero ang pakiramdam ay isang babala. Isang malinaw na banta na nakabalot sa pekeng pag-aalala. Umalis din sila kaagad, pero ang ngiti ni Joaquin ay naiwan sa isip ni Renzo, isang malamig na pangako ng panganib. Ngayon alam na niya, kung si Elara ang babala, si Joaquin ang panganib. Ang pagbisita ng mag-amang Joaquin ay nag-iwan ng lamig sa loob ng bahay. Isang lamig na hindi kayang itaboy ng nakasarang pinto. Alam ni Renzo na hindi na siya pwedeng maghintay lang. Kung may isang taong posibleng may alam sa kabaliwang ito, iisa lang ang naiisip niya. Kinabukasan, hinanap niya ulit si Lola Meding. Nakita niya itong nagdidilig ng mga halaman sa kanyang maliit na bakuran. Lola Meding, simula ni Renzo, lumalapit ng may pag-iingat. Pwede po magtanong tungkol sa pamilya ng kapitan. Hindi ito nag-angat ng tingin mula sa kanyang ginagawa. Patuloy lang ang pagbuhos ng tubig mula sa lumang tabo. Luma na sila dito, sagot ng matanda. Ang boses ay mahina. Mas luma pa sa alaala ng karamihan. Ano pong ibig niyong sabihin? Huminto ito sa pagdidilig at sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang lupang kinatatayuan natin, hindi naman talaga sa kanila. Ibinigay lang sa kanila. Kumunot ang noo ni Renzo. Sino po ang nagbigay? Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa labi ni Lola Meding. Isang ngiting malungkot at puno ng takot. Ang lupa mismo. Dahil ang lupa may alaala at may gutom. Biglang kinilabutan si Renzo sa sinabi nito. Gutom? Lahat ng pamilya dito, sa barangay natin, patuloy ng matanda na parabang nagkwekwento sa isang bata. Ay may utang na loob sa pamilya nila. May pinagamot sa ospital. May pinaaral na anak. May pinautang para sa negosyo. Lahat tayo nakatali sa kanila. Utang na loob. Ang isang salitang iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang madilim na pinto sa isip ni Renzo. Ang utang na hindi nababayaran ng pera. Isang koneksyon. Isang tali. Umuwi si Renzo na gulong-gulo ang isip. Pagdating sa bahay, naabutan niya ang kanyang ina na nakangiting naglilinis ng mga lumang litrato. Tingnan mo to, anak, sabi nito. Ipinapakita ang isang kupas na larawan. Siya noong bata pa,
nakakonfine sa ospital. Naalala mo ba ito? Nung nadengge ka, Diyos ko, halos hindi na namin alam kung saan kami kukuha ng pera noon. Mabuti na lang talaga at nandyan ang kapitan. Kung hindi dahil sa tulong niya. Napatigil sa pagsasalita ang ina ni Renzo nang makita ang itsura sa mukha ng anak. Ang mga salita nito na dapat ay puno ng pasasalamat ay parang lason na kumalat sa pandinig ni Renzo. Nakatali din sila. Kinagabihan sa loob ng kanyang kwarto, ramdam ni Renzo ang paghigpit ng tali na iyon. Hindi na ito isang simpleng misteryo ng mga nawawalang kapitbahay. Isa na itong banta sa kanyang sariling pamilya. Bigla, may naamoy siyang pamilyar. Usok. Ang mabigat at matapang na amoy ng tabako. Ang parehong brand ng sigarilyong laging hinihit-hit ng kapitan. Nanggagaling ito sa labas. Pero ang bintana niya, nakasara. Habang pinipigil niya ang kanyang paghinga, dahan-dahang gumapang ang orasan sa kanyang mesa. 3:15, 3:16, at sa pagpatak ng 3:17, ang pamilyar na tawag. Ngunit sa pagkakataong ito, may bago. May kasama ang static, may kasama ang bulong ni Elara. Isang tunog na halos ikahimatay niya sa takot. Ang mahinang, garalgal na hihimig ng isang oyayi, maas. Ang parehong oyayi na kinakanta ng kanyang ina sa kanya noong bata pa siya para makatulog. At pagkatapos, ang bulong, isang bagong pangalan. Ang pangalan ng kanyang pinsan, Leo. Ang pangalan ng kanyang pinsan. Ang himig ng oyayi ng kanyang ina. Ang dalawang bagay na iyon ay umikot sa isip ni Renzo na parang lason. Sinisira ang lahat ng natitira pa niyang pag-asa. Hindi ito tungkol sa mga kapitbahay. Hindi ito tungkol sa mga utang na loob. Ito ay pamamaslang na gumagapang, papalapit sa kanyang pamilya. Isang primal na takot ang bumalot sa kanya. Isang takot na mas malakas pa sa pagkalito o galit. Ito ang takot ng isang taong gustong protektahan ang kanyang pamilya. Ginawa niya ang lahat ng kaya niyang isipin. Ikinandado niya ang pinto sa harap at likod. Isinara ang lahat ng bintana. Kumuha siya ng asin mula sa kusina at binudburan ang bawat pasukan. Isang lumang pamahiin na hindi niya alam kung bakit niya ginagawa. Pero ginawa pa rin niya. Naabutan siya ng kanyang ina sa kalagitnaan ng kanyang paranoid na ritual. Anak, anong ginagawa mo? Bakit ka nagkakalat ng asin? Nay, sabi ni Renzo, ang boses ay basag. Humarap siya sa ina. Ang mga mata ay puno ng sindak. Yung kanta. Yung oyayi na kinakanta niyo sa kindate. Oh, ang tulog na bituin. Sagot ng ina. Naguguluhan. Anong meron doon? Saan niyo po natutunan yun? Diyos ko, Renzo, tinatakot mo ako. Sabi ng kanyang ina. Hinahawakan ang kanyang braso. Kinakanta pa yan sa akin ng lola mo. Na natutunan naman niya sa lola niya. Kanta na yan ng pamilya natin. Huminto ito saglit. Nag-isip. Ang sabi nga ng lola, hindi raw talaga yan sa atin. Kanta raw yan ng mga unang may-ari ng lupa dito sa barangay. Tinuro lang sa kanila. Ang mga unang may-ari ng lupa, ang pamilya ni Joaquin, para siyang sinampal. Ang oyayi na akala niya ay simbolo ng pagmamahal ng kanyang ina ay isa palang isang marka na matagal nang nakakabit sa kanilang pamilya. Nakita ng ina ang purong takot sa mukha ni Renzo. Hindi man nito naiintindihan ang nangyayari. Naramdaman nito ang panganib. Kumuha ito ng isang maliit na kwintas mula sa kanyang leeg.
Isang brown scapular na kupas na sa katagalan. "Heto," sabi nito, isinusuot sa leeg ni Renzo. "Proteksyon. Magdasal ka, anak." Ang maliit na piraso ng tela sa kanyang dibdib ay nagbigay ng kaunting init, isang sandaling kanlungan sa gitna ng lumalamig na mundo. Kinagabihan sinubukan niyang matulog, pero bawat kaluskos, bawat tunog ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Maya-maya, sa gitna ng katahimikan, narinig niya ito, isang himig. Isang pamilyar na oyayi, hinihimig lang, walang salita, nanggagaling sa kusina. Ang kanyang ina. Siguro hindi rin ito makatulog, pero may mali. Ang himig ay wala sa tono, malamig, walang buhay. Dahan-dahan siyang bumangon, naglakad palabas ng kwarto. "Nay," walang sumagot, nagpatuloy ang paghimig. Nang marating niya ang sala, nakita niya ang pinto ng kwarto ng kanyang ina. Bahagyang bukas. Sumilip siya sa loob. Ang kanyang ina ay mahimbing na natutulog. Marahang humihilik, pero ang paghimig nagpatuloy, nanggagaling sa likod niya. Mula sa madilim na kusina, hindi na lumingon si Renzo. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol. Hindi na siya pwedeng magtago. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang malaman kung saan nagsimula ang lahat ng ito. Sa ilalim ng kanyang kama, may isang baul na puno ng mga lumang gamit at litrato. Hinila niya ito palabas at sinimulang halongkatin. Naghahanap ng kahit anong koneksyon. At doon, sa ilalim ng mga damit na kinain na ng panahon, nakita niya ang isang makapal at mabigat na photo album. Binuklat niya ang mga pahina. Ang bawat larawan ay isang bintana sa nakaraan. Mga kamag-anak na hindi na niya kilala. Mga mukha mula sa ibang panahon. Hanggang sa marating niya ang isang partikular na litrato. Sepia-toned, luma. Nasa litrato ang kanyang lola sa tuhod, si Elena, noong dalaga pa ito. Nakatayo sa tabi ng isang lalaking naka-Amerikana, mukhang mayaman at makapangyarihan. Sigurado siyang ito ang lolo sa tuhod ni Joaquin. Magkamukha sila. Ang parehong tindig, ang parehong mga matang tila may itinatagong kadiliman. Pero hindi ang mga taong mamakwaha. Nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay ang nasa likuran nila, isang dambuhalang puno, isang puno ng balete. Ang mga ugat nito ay parang mga higanting ahas na gumagapang sa ibabaw ng lupa. Ang mga sanga nito, makakapal at baluktot, ay parang mga kamay na gustong umabot at manakal sa langit. Ito ay isang puno na mas mukhang halimaw kaysa isang halaman. Kinilabutan si Renzo. Alam niya kung saan kinunan ang litratong iyon. Iyon ang malawak na lupain sa likod ng mansyon ng mga Joaquin. Ang lugar kung saan nakatayo ngayon ang mga puno ng saging. Napabitaw si Renzo sa hawak niyang album. Bumagsak ito sa sahig, lumikha ng isang malakas na kalabog sa katahimikan ng gabi. Nasaan na ang puno ng balete? Anong ginawa nila dito? Ang oyayi, ang utang na loob, ang mga nawawalang tao, ang mga puno ng saging. Ang lahat ng ito ay magkakakonekta, mga hibla ng isang napakalaki at napakatandang kasamaan. At ang sentro ng lahat ng ito ay hindi ang mga puno ng saging, kundi ang nawawalang puno ng balete.
Ang puno sa litrato ay wala na at sa lugar nito tumubo ang sumpang unti-unting pumapatay sa kanilang lahat. Ang litrato ang naging obsesyon ni Renzo. Hindi na siya halos lumalabas ng kanyang kwarto. Ang kanyang mundo ay lumiit sa screen ng kanyang laptop, sa mga salitang tinatype niya sa search bar, sa isang desperadong paghahanap ng kasagutan. Kasaysayan ng Barangay San Lazaro. Lumang pamilya ng San Lazaro. Lupain ng mga Riego. Ang apelyido ng pamilya ni Joaquin. Libu-libong resulta. Karamihan ay walang kwenta, pero hindi siya tumigil. Naghahanap siya sa mga lumang forum, mga digital archive ng mga lumang dyaryo, kahit ano. Hanggang sa isang di kilalang blog ng isang local historian, nakita niya ito. Isang entry na may pamagat na ang alamat ng dambuhalang balete ng San Lazaro. Nagsimula siyang magbasa. Ayon sa post, bago pa man maging isang barangay ang San Lazaro, ang buong lupain ay kilala dahil sa isang dambuhalang puno ng balete. Isang puno na sinasabing mas matanda pa sa mismong alaala ng mga tao. Pinaniniwalaan na ito ang tahanan ng isang makapangyarihang engkanto, isang espiritu ng lupa, ang pamilyang Riego, na noon ay mga hamak na magsasaka lamang, ay sinasabing nakipag-isang dibdib sa espiritu. Isang kasunduan, isang panata. Bibigyan sila ng espiritu ng kayamanan at kapangyarihan kapalit ng mga alay, mga kaluluwa, alwa, para mapanatili ang lakas at buhay ng puno. Habang binabasa ni Renzo ang mga salita, naalala niya ang isang bagay na sinabi sa kanya ng kanyang lola noong bata pa siya. Habang itinuturo nito ang isang lumang puno ng akasya. Mag-ingat ka sa mga puno na mas matanda pa sa iyong lolo apo. May sarili silang alaala. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kasunduan ay tumagal ng maraming henerasyon. Ngunit noong panahon ng mga Kastila, isang prayle ang dumating sa San Lazaro. Isang prayleng naniniwala na ang espiritu ng balete ay isang demonyo. Sinubukan nitong isagawa ang isang exorcism. Sinubukan nitong sunugin ang puno. Hindi ito nagtagumpay ng lubusan, pero nasugatan nito ang puno. Nasugatan nito ang espiritu. Upang mabuhay, ang humihinang espiritu ay kumapit sa dalawang bagay na pinakamalapit dito. Sa lupang kinatatayuan nito at sa dugo ng pamilyang Riego. Hindi na ito kayang manirahan sa namamatay na balete. Sa halip, ang esensya nito ay kumalat sa mismong lupa na parang isang sakit. At ang mga puno ng saging. Ang mga ito ang naging bagong manifestasyon nito. Mas mahina, pero mas maraming bibig na kailangang pakainin. Biglang nag-flicker ang ilaw sa kanyang kwarto. At sa isang iglap, ang text sa kanyang laptop screen ay nawala, napalitan ng isang imahe. Isang komplikadong gubat ng mga itim na ugat. Pumipintig na para bang may sariling buhay. Isang iglap lang yon. Pagkatapos ay bumalik sa dati ang screen. Napaatras si Renzo, hinihingal. Alam ng kung anuman ang bagay na iyon. Alam nitong naghahanap siya. Nararamdaman nito ang kanyang pag-usisa. Nanginginig ang mga kamay. Nag-scroll siya pababa sa dulo ng blog post. May isang maliit na footnote, isang karagdagan mula sa mayakda. May mga kwento tungkol sa isang ritual na sinusubukang gawin ng mga matatanda noon para pakalmahin ang nagugutom na lupa. Hindi ito para sirain ang espiritu, kundi para bigyan ito ng kapayapaan. Ang tawag nila dito, ang ritual ng pagtawag sa mga tunay na pangalan.
pagtawag sa mga pangalan. Tulad ng ginagawa ni Elara, tulad ng sinabi ni Lola Meding. Kailangang gawin sa gabi kung kailan pinakamanipis ang tabing sa pagitan ng dalawang mundo upang marinig ng mga nasa kabilang buhay at ng lupa ang tawag. May isa pang komento sa ilalim nito mula sa isang user. Ang tinutukoy po ninyo ay ang gabi ng undas, araw ng mga patay. Mabilis na tiningnan ni Renzo ang kalendaryo sa kanyang telepono. Ang mga numero ay tila nanunukso sa kanya. October 29. Ang undas ay sa November 1, 3 araw na lang. Isang malakas na tunog ang pumuno sa katahimikan ng kanyang kwarto. Ang tunog ng segundong kamay ng orasan sa kanyang dingding. Tik-tak, tik-tak. Isang countdown. Ang pagod ay tuluyang bumigay. Bumagsak si Renzo sa kanyang kama at agad na dinalaw ng isang panaginip o mas tamang sabihing isang alaala na muling nabuhay. Nasa gabi siya ng sunog. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nasa kanyang kwarto. Nakatayo siya sa eskinita, sa gitna ng kaguluhan. Ramdam niya ang init na nakakapaso sa balat. Naamoy niya ang nakakasulasok na amoy ng nasusunog na kahoy at plastik. Sa loob ng nag-aapoy na bahay, sa likod ng mga pulang dila ng apoy, naaninag niya ang dalawang figura. Si Elara at si Joaquin. Mo nakita niya si Elara. Hindi sumisigaw sa takot, kundi galit na ipinagsasanggalang ang kanyang mas nakababatang pinsan na si Mika. Itinutulak ito sa likuran niya, isang kilos na puno ng dalisay na proteksyon. At si Joaquin, hindi siya mukhang bully, hindi siya mukhang nananakit. Mukha siyang takot. Hinihila ni Joaquin si Elara, hindi palayo sa apoy, kundi papunta sa gitna nito, kung saan ang sahig na gawa sa lupa ay tila itim na itim at gumagalaw. Ito na ang alay. Sigaw ni Joaquin, ang boses ay basag sa sindak. Tanggapin mo na. At mula sa lupa, may umahon. Hindi isang tao, isang anino. Isang anino na gawa sa parang likidong kadiliman, walang muka, walang mata. Pero may gutom. Ramdam ni Renzo ang gutom nito, pero lumaban si Elara. Itinulak niya si Joaquin ng buong lakas. Sa pagkakataon na iyon, natabig niya ang isang lumang lampara. Gumulong ito sa sahig na kawayan. At ang apoy mula sa mitya ay kumalat na parang uhaw na hayop sa mga tuyong kurtina. Nagpanik si Joaquin. Napaatras siya. Ngunit ang anino mula sa lupa na nabigo sa alay nito ay nagalit. Sa halip na umatras, bumulusok ito pasulong diretsyo kay Elara. Hindi ito isang pag-atake na may pangil o kuko. Ito ay isang paglunok. Ang anino ay bumalot sa katawan ni Elara. Sa isang iglap, ang kanyang figura ay kumislap, naging parang statwa na gawa sa uusok. Ang kanyang sigaw ay naging garalgal at nawalan ng tunog, na para bang sinisipsip pabalik sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata, ang huling nakita ni Renzo ay ang kanyang mga mata. Puno ng paglaban, puno ng galit. Bago tuluyang nilamon ng kadiliman, ang bahay ay gumuho sa apoy. Ang panaginip ay natapos. Nagising si Renzo na humihingal, napahawak sa kanyang dibdib. Ang amoy ng usok ay nanatili sa kanyang ilong, isang multo ng isang alaala. Basa siya ng pawis. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Hindi iyon isang ordinaryong panaginip. Iyon ay isang sagot.
Si Elara ay hindi biktima ng sunog. Siya ay isang alay na pumalpak. Ang kanyang espiritu sa sobrang lakas at pagtangging sumuko ay hindi tuluyang natunaw. Naging lason ito sa loob ng sistema ng halimaw. Hindi ito nakalaya, ngunit hindi rin ito tuluyang nasakop. Naging isang bantay, isang tagapagbantay na nakakulong sa loob ng kulungan. Isang babala na sumisigaw mula sa kabilang panig. Nanginginig, inabot ni Renzo ang kanyang telepono sa tabi ng kama. At nanigas siya. Naka-on ang screen nito. May isang bagong audio file sa kanyang recorder. Isang file na sigurado siyang hindi siya ang gumawa. Ang pangalan ng file, Tulong. Pinindot niya ang play. Wala ng static. Wala ng ingay. Oses ni Elara, malinaw na parang kristal, na parabang bumubulong ito sa tabi mismo ng kanyang tainga. Isang salita lang ang sinabi nito. Puno ng pagod. Puno ng pakiusap. Tulungan mo sila. Hindi ito isang babala. Hindi ito isang banta. Ito ay isang kahilingan. Isang basbas. Isang pagpasa ng responsibilidad. Hindi na siya ang tagapakinig. Hindi na siya ang saksi ngayon. Siya na ang pag-asa diyang boses ni Elara ay hindi namulto sa isip ni Renzo. Isa na itong utos. Wala nang tanong. Tanging isang misyon na lang. Bumalik siya kay Lola Meding. Hindi na siya naghintay ng umaga. Sa dilim ng gabi, kumatok siya sa maliit nitong pinto. Nagbukas ito na para bang inaasahan na siya. Alam mo na, sabi ng matanda. Hindi ito tanong. Tumango si Renzo. Ang balete, ang panata, si Elara. Hindi siya ang kalaban. Siya ang babala. Pagtatapos ng matanda, pinapasok siya sa loob ng bahay na amoy yerba at kandila. Isang kaluluwang napakalakas para tuluyang malunok, pero napakahina para tuluyang makalaya. Undas, sabi ni Renzo. 3 araw na lang. Anong kailangan kong gawin, Lola? Sabihin niyo po sa akin lahat. Sa unang pagkakataon, hindi na nagsalita ng patalinghaga si Lola Meding. Ang mga mata nito ay seryoso at malinaw. 3 bagay ang kailangan mo para sa bawat kaluluwa, sabi nito. Itinataas ang 3 kulubot na daliri. Una, isang bagay na pag-aari nila. Isang bagay na may alaala. Pangalawa, ang kanilang tunay at buong pangalan. Hindi palayaw. At pangatlo, tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Renzo. Isang pusong dalisay sa pagtawag. Isang pusong gustong maalala. Hindi lang gustong matapos ang lahat. Saan ko gagawin? Tanong ni Renzo. Kung saan sila natutulog, sagot ng matanda. Sa gitna ng mga puno ng saging, sa gabi ng undas, kung kailan bukas ang pinto sa pagitan ng mga mundo. Kinabukasan, nagsimula ang paghahanda ni Renzo. Hindi na siya nagtatago. Naglakad siya sa kanilang barangay. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng mga anino, kundi ng mga alaala. Bawat puno ng saging ay isang puntod. Bawat puntod ay may pangalan. Bawat pangalan ay may kwento. Pumunta siya sa dating pwesto ng tricycle ni Mang Kiko. Doon, sa isang poste, nakita niya ang isang kinakalawang napako na laging pinagsasabitan nito ng kanyang susi. Maingat niya itong binunot. Sa tabi ng isa pang puno, malapit sa basketball court, nakita niya ang isang maliit at pudpod na tsinelas. May kupas itong larawan ng cartoon. Putol na ang isang strap. Naalala niya si Nini.
Ang maliit na batang babae na laging nanonood sa mga naglalaro. Biglang nanikip ang lalamunan ni Renzo. Hindi lang takot ang nararamdaman niya ngayon, kundi isang malalim na lungkot para sa isang buhay na basta na lang binura. Mabilis niyang pinunasan ang isang luhang pumatak bago dinampot ang tsinelas. Habang ginagawa niya ito, biglang tumahimik ang paligid. Huminto ang ihip ng hangin. Parang may mabigat na bagay na biglang umupo sa hangin sa paligid niya. Isang presensya. Malamig. Nagmamasid. Alam ng lupa. Alam nitong may ginagawa siya. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy siya. Isang basag na salamin. Isang lumang songbook. Isang panyong may borda. Pag-uwi niya, ang kahon ng sapatos ay hindi nakasya. Kumuha siya ng isang lumang baul na kahoy mula sa bodega. Isa-isa niyang inilagay sa loob ang mga nakuhang bagay. Ang sombrero ni Mang Teban, ang rosaryo ni Aling Nena, ang pako ni Mang Kiko, ang tsinelas ni Nini. Ang kanyang dambana ay isa ng kaban, isang kaban ng mga nalimot. Paggabi na nang matapos siya, pagod na pagod siya pero sa kaibuturan niya, may isang bagong lakas, isang determinasyon. Lumabas siya ng bahay para magpahangin at doon, sa harap ng kanilang gate, naghihintay ito. Si Joaquin. Hindi na ito nakangiti. Ang mga mata nito ay pagod at seryoso, na may bahid ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Renzo dati. Desperasyon. May plano ka sa undas, no? Sabi ni Joaquin. Ang boses ay mahina pero walang bahid ng pagbibiro. Hindi sumagot si Renzo. Tinitigan lang niya ito. Huwag mo nang ituloy, Renzo. Sabi ni Joaquin, humakbang palapit. Hindi mo alam kung ano ang binabangga mo. Para sa'yo rin to. Para sa Kin. Halos pabulong na sagot ni Renzo. O para sa'yo, Joaquin. Para hindi matigil ang pagpapakain mo sa lupa. Isang saglit na sakit ang gumuhit sa mukha ni Joaquin bago ito napalitan ng isang malamig na maskara. Sinabihan na kita. Tumalikod ito at naglakad palayo sa dilim. Naiwan si Renzo sa lamig ng gabi. Ang seryosong boses ni Joaquin ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Gabi ng undas. Tahimik ang barangay. Isang katahimikan na hindi pangkaraniwan, isang katahimikang may bigat. Ang karamihan sa mga pamilya ay nasa sementeryo, nag-aalay ng dasal at kandila sa mga yumaong mahal sa buhay. Nag-aalay din si Renzo, pero ang mga patay na inaalala niya ay walang mga puntod. Dala ang maliit na baul na kahoy, dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang bahay. Ang bigat nito, hindi lang dahil sa laman. Dala nito ang bigat ng mga buhay na binura. Ang mga alaalang siya na lang ang nag-iingat. Ang daan patungo sa mansyon ng mga Riego ay madilim. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan na sumisilip sa mga ulap. Habang papalapit siya, ang karaniwang tunog ng gabi, ang huni ng mga kuliglig, ang tahol ng aso sa malayo ay unti-unting humina na parabang nilalamon ng isang makapal na kumot ng katahimikan. Napalitan ito ng ibang tunog, ang kaluskos. Hindi na ito tunog ng iisang dahon. Ngayon, tunog na ito ng daan-daang dahon, sabay-sabay na kumikiskisan na parang mga bulong. Daan-daang bulong na hindi mo maintindihan, pero ramdam mo ang gutom sa bawat pantig. Ang hangin ay lumamig. Ang amoy ng lupa ay naging mas matapang, may kasamang tamis.
ang amoy ng nabubulok na prutas. Narating niya ang daan papasok sa taniman ng saging. Ang daan ng lupa na dati niyang tinakbuhan ay tila iba na ngayon. Mas mahaba, mas madilim. Ang mga puno sa gilid ay tila yumuyuko. Ang kanilang mga anino ay humahaba na parang mga kamay na gustong umabot sa kanya. Ito ang pandaraya ng lupa. Isang ilusyon para iligaw siya, para takutin siya. Ang bawat pagtibok ng puso niya ay dagundong sa kanyang mga tainga. Gusto niyang tumakbo pabalik. Gusto niyang iwanan ang baul at kalimutan ang lahat. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang maliit na umbok sa ilalim ng kanyang damit. Ang scapular. Huminga siya ng malalim. Pumikit siya sandali at nagdasal. Hindi para sa tagumpay. Hindi para sa milagro. Nagdasal siya para sa lakas. Pagdilat niya, nawala ang takot. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Nagpatuloy siya sa paglakad. Hindi na inalintana ang gumagalaw na mga anino o ang daan ng tila walang katapusan. Hanggang sa wakas, narating niya ang gitna. Isang maliit na bilog na espasyo kung saan walang ibang puno. Ang hangin dito ay hindi gumagalaw. Ang mga bulong ay huminto. Isang nakabibinging katahimikan. At sa gitna ng espasyong iyon, nakita niya ito. Isang puno ng saging na kakaiba sa lahat. Baluktot ang puno nito. Ang balat ay kulubot at halos kulay itim na parang isang sinaunang buto na nahukay mula sa lupa. At mula sa loob nito, may mahinang ilaw na pumipintig. Isang maberde at may sakit na ilaw na parabang tibok ng isang pusong nabubulok. Ito ang sentro, ang puso ng sumpa. Ngunit hindi lang iyon ang nandoon. Nakatayo sa tabi ng puno, si Joaquin naghihintay. At hindi siya nag-iisa. Sa paligid niya, nakatayo ang iba pang mga figura. Bahagyang transparent na parabang gawa sa usok. Mga lalaki at babae na nakasuot ng damit mula sa ibang panahon. Ang mga ninuno ni Joaquin. Ang mga naunang tagapag-alaga ng panata. Ang kanilang mga mata, walang laman. Mga matang nakatingin pero hindi nakakakita. Nakatali sa isang tungkuling walang katapusan. "Tungkuling ko to, Renzo," sabi ni Joaquin. Ang boses ay walang emosyon, na parabang matagal na niyang tinanggap ang kanyang kapalaran. "Nakatali ako dito, tulad nila." Itinuro niya ang mga ninuno niyang multo. "Huwag mong gawing mas mahirap ang lahat." Hindi sumagot si Renzo. Sa halip, lumuhod siya at binuksan ang baul. Ang amoy ng alikabok at mga lumang bagay ay humalo sa mabigat na hangin. Ang una niyang kinuha ay ang sombrero ni Mang Teban. Ramdam niya ang gaspang ng tuyong dayami sa kanyang mga daliri. Tumayo siya, huminga ng malalim at isinigaw ang pangalan sa gitna ng nakabibinging katahimikan. "Teban de la Cruz." Sa isang iglap, sumabog ang taniman. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay yumanig. Ang mga puno ng saging ay nagsimulang kumilos. Ang kanilang mga dahon ay kumakaluskos na parang libu-libong nagngangalit na ahas. Ang pumipintig na ilaw mula sa gitnang puno ay lalong lumakas. At isang nakakabinging ugong ang pumuno sa hangin. Isang puno malapit sa gilid ng taniman ay biglang nanginig. Ang berdeng kulay nito ay mabilis na naging dilaw, tapos ay itim. Nalanta ito at natuyo sa loob lamang ng ilang segundo. Gumuho sa lupa na parang bunton ng alikabok. At mula sa alikabok, isang mahinang ilaw ang umangat.
Isang figura ng isang matanda na may hawak na manok. Ngumiti ito kay Renzo. Isang walang tinig na salamat ang nabasa niya sa mga labi nito bago ito tuluyang naglaho. Ngunit ang lupa ay hindi pumayag. Bago pa man makahinga si Renzo, isang puwersa ang bumangga sa kanyang isipan. Hindi pisikal, mas malala pa. Duwag ka. Ang bulong ay nasa loob ng kanyang ulo. Boses ng daan-daang tao. Wala kang ginawa. Biglang bumalik ang imahe ng nasusunog na bahay. Ang sigaw ni Elara. Ang init ng apoy. Ang takot na nagparalisa sa kanyang kwarto. Pinabayaan mo siya. Hindi. Bulong ni Renzo. Napahawak sa kanyang ulo. Ang mga multo ng mga ninuno ni Joaquin ay nagsimulang maglakad palapit. Ang kanilang mga walang lamang mata ay nakatitig sa kanya. Si Joaquin ay nanatiling nakatayo. Ang mukha ay hindi mabasa. Kinuha ni Renzo ang pangalawang bagay, ang rosaryo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nena! Nena Santos! Sigausin niya, nilalabanan ang mga boses sa kanyang isipan. Isa pang puno ang nalanta at naging abo. Isang figura ng isang matandang babae. Yakap-yakap ang kanyang rosaryo. Ang lumitaw at naglaho. Lalong lumakas ang atake sa isipan ni Renzo. Mga imahe ng kanyang mga kabiguan. Ang mga pagkakataong hindi siya nagsalita. Ang mga pagkakataong tumalikod siya. Bawat kasalanan, maliit man o malaki ay ipinapamukha sa kanya. Ang ugong ay naging mga sigaw. Ang mga bulong ay naging mga panunumbat. Naluhod siya, nabitawan ang baul. Ang mga gamit ay kumalat sa lupa. Masyadong malakas. Masyadong masakit. Hindi ko kaya, sabi niya sa kanyang isip. At sa gitna ng lahat ng ingay, sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang pumailan lang, malinaw at matatag. Hindi ito bulong, hindi ito sigaw. Hindi ka nag-iisa. Ang boses ni Elara. Para itong malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na isipan. Isang kalasag, isang pag-asa. Nag-angat ng tingin si Renzo. Nakita niya ang papalapit na mga multo. Nakita niya si Joaquin na ngayon ay may bahid na ng pag-aalala sa mukha. Dinampot niya ang isang pudpod na tsinelas. Nini, ni Sani de Guzman. Isa pang puno ang bumagsak. Dinampot niya ang kinakalawang napako. Kiko Alvarez. Isa pa, nagpatuloy siya. Bawat pangalan na isinisigaw niya ay isang suntok sa kapangyarihan ng lupa. Bawat punong nalalanta ay isang kaluluwang napapalaya. Ang taniman ng saging ay nagmistulang isang sementeryo ng mga namamatay na puno. Ang ugong ay naging isang iyak ng pagkatalo. Hanggang sa wala na. Ang huling bagay sa lupa ay dinampot na niya. Ang huling pangalan ay naisigaw na niya. Ang baul ay wala ng laman. Ang taniman ay halos patay na. Ang mga bulong ay humina na. Ngunit hindi ito natapos. Ang gitnang puno, ang sinaunang puso ng sumpa, ay pumipintig pa rin. Mahina, pero buhay. Nakahinga ng maluwag si Renzo, pagod pero matagumpay ngunit. Isang tawa ang bumasag sa katahimikan, isang tawang tuyo at desperado. Ang tawa ni Joaquin. Galing, sabi ni Joaquin. Pumapalakpak ng dahan-dahan. Nailigtas mo sila. May itinuro ito sa gitnang puno. Pero may isang kulang. Tumingin si Renzo sa puno.
sa naghihingalong ilaw nito at bigla niyang naunawaan. Ang lahat ng pangalan ay tinawag na niya. Ang lahat ng nasa baul. Ang lahat ng kinuha ng mga puno ng saging. May isang kulang. Pag-uulit ni Joaquin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang paborito niya. Ang kaluluwang hindi tuluyang nakuha. Ang kaluluwang naging bantay. Ang pangalang wala sa kanyang listahan. Ang pangalan ni Elara. Ang pangalan ni Elara. Para itong isang suntok sa sikmura ni Renzo. Ang buong ritual na ito, ang lahat ng ginawa niya ay para bigyang hustisya ang alaala ni Elara. At ngayon, para manalo, kailangan niyang gamitin ang pangalan nito na parang isang armas. Isakripisyo siya. Ulit. Hindi. Bulong ni Renzo. Umaatras. Hindi ko gagawin yan. Wala kang choice. Sigaw ni Joaquin, ang boses ay basag na sa desperasyon. Gawin mo na. Tapusin mo na to. Ang naghihingalong puno ay tila naramdaman ang kanyang pag-aalinlangan. Muli, gumapang ang mga bulong sa isip ni Renzo. Mas mahina na ngayon, pero mas personal. Duwag ka noon, duwag ka pa rin ngayon. Pababayaan mo na naman siya. Napatingin si Renzo kay Joaquin. Sa ilalim ng maberde at mahinang ilaw ng puno, hindi na isang halimaw ang nakikita niya. Hindi na si Joker na nambubuli. Ang nakikita niya ay isang batang lalaki na nakakadena sa isang sumpang hindi niya pinili. Isang bilanggo, tulad ng mga ninuno niya, na habang buhay na magpapakain sa isang halimaw na ayaw mamatay. At biglang nagkaroon ng liwanag sa isip ni Renzo. Isang malinaw at simpleng katotohanan. Ang ritual ay hindi tungkol sa pagsira. Ito ay tungkol sa pag-alala. Ang sumpa ay nabubuhay sa mga kinalimutan. At ang pinakakinalimutang bagay sa lahat ay hindi ang mga pangalan, kundi ang katotohanan. Ang katotohanan sa nangyari kay Elara. Hindi siya isang biktima na naging multo. Siya ay isang bayaning lumaban hanggang sa huli. Ang pagtawag sa kanyang pangalan ay hindi pagsasakripisyo. Ito ay pagpaparangal. Huminga ng malalim si Renzo. Ibinaba niya ang tingin sa lupa kung saan nakakalat ang mga gamit. At pagkatapos ay muli siyang tumingin ng diretso sa pumipintig na puno. Tama ka, Joaquin. Sabi niya. Ang boses ay kalmado na. May kulang pa. Itinaas niya ang kanyang boses, hindi na isang sigaw ng galit o takot, kundi isang deklarasyon. Isang panunumpa. Elara Salvador. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa buong taniman. Ngunit hindi lang iyon ang sinabi niya. Mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, mula sa kasalanang matagal na niyang kinimkim, idinugtong niya ang mga salitang kailangan nitong marinig. Patawad. Sa isang iglap, ang maberde at may sakit na ilaw ng puno ay naging isang nakakasilaw na puting liwanag. Isang tunog, hindi ng pagsabog, kundi ng pagbasag, na parang 1,000 piraso ng salamin ang sabay-sabay na nabasag. Ang yumanig sa buong lugar. Ang baluktot at itim na puno ay nagkapira-piraso. Hindi naging abo, kundi naging alikabok na tinatangay ng isang hangin na biglang umikot. Ang mabigat na presensya sa hangin ay nawala. Gumaan ang lahat. At sa gitna ng liwanag, sa lugar kung nasaan ang puno, nakatayo ang isang figura. Si Elara. Hindi na anino. Hindi na bulong. Nakangiti ito. Ang muka ay payapa. Wala na ang galit.
Wala na ang sakit. Tanging pag-unawa at pasasalamat. Ang mga multo ng mga ninuno ni Joaquin ay huminto sa paglapit. Isa-isa, yumuko sila na para bang mga sundalong sa wakas ay pinalaya na sa kanilang tungkulin bago dahan-dahang naglaho sa hangin. Ngumiti si Elara kay Renzo. Isang huling tahimik na ngiti. Itinaas nito ang kanyang kamay at sa isang iglap naramdaman ni Renzo ang isang dampi sa kanyang pisngi. Isang dampi na kasing lamig ng hangin pero kasing init ng kapatawaran. At pagkatapos, tulad ng iba, naglaho rin ito. Kabibaman ni mahandatadan nito kasabay ng puting liwanag. Naiwan ang katahimikan. Isang ganap at payapang katahimikan. Binasag ito ng isang tunog, isang hikbi. Napaluhod si Joaquin sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Umiiyak siya. Hindi iyak ng pagkatalo, kundi iyak ng isang taong sa wakas ay malaya na. Nagsisimula ng sumikat ang araw. Ang mga unang sinag ng liwanag ay tumagos sa mga natitirang puno. Nagbibigay liwanag sa isang taniman na ngayon ay isa ng sementeryo ng mga tuyong puno at alikabok. Tumayo si Renzo, pagod pero buo. Naglakad siya palayo sa patay na taniman, palayo sa umiiyak na si Joaquin. At pabalik sa isang barangay na walang aalalahanin sa mga nawala. Natapos na. Lumipas ang ilang buwan. Ang barangay San Lazaro ay naging mas tahimik. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng takot, kundi ang katahimikan ng kapayapaan. Ang mansyon ng mga Riego ay bakante na. Isang linggo pagkatapos ng gabing iyon, umalis si Joaquin at ang kanyang pamilya nang walang paalam. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Ang malawak na lupain sa likod ng kanilang bahay, kung saan dating nakatayo ang mga puno ng saging, ay isa na lamang tuyong lupa na tinutubuan ng mga ligaw na damo. Walang sino man sa barangay ang nakakaalala kina Mang Teban, Aling Nena, o sa iba pang nawala. Para sa kanila, ang mga taong iyon ay hindi kailanman umiral. Ngunit may isang kakaibang pagbabago sa komunidad. Ang dating tsismisan ay napalitan ng tulungan. Ang dating inggitan ay napalitan ng kabutihan. Na parabang sa pagkawala ng mga alaala, isang bigat ang naalis sa puso ng buong barangay. Isang utang na hindi nila alam na binabayaran pala nila ay sa wakas nabura na. Nagbago na rin si Renzo. Hindi na siya nagtatrabaho sa graveyard shift. Kumuha siya ng trabaho sa Musapako sa umaga sa isang maliit na opisina sa bayan. Mas madalas na siyang ngumingiti. Mas madalas na siyang lumalabas ng bahay. Ang anino ng kasalanan na matagal bumalot sa kanya ay naglaho na. Pinalitan ng isang tahimik na lakas. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng isang maliit na hardin ng gulay na sinimulan niya sa kanilang bakuran, nakita niya ang isang grupo ng mga bata na naglalaro ng habulan sa eskinita. Masaya sila. Ang kanilang mga tawanan ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Biglang, natapilok ang isa sa mga bata at bumagsak sa semento. Bago pa man makasigaw ang bata, naroon na si Renzo. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya tumalikod. Tumakbo siya palapit, tinulungan ang bata na tumayo at tinapik ang alikabok sa mga tuhod nito. "Okay ka lang?" Tanong niya. Isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Tumanglang ang bata, medyo nagulat. Bago ngumiti pabalik at muling tumakbo para makipaglaro. Pinanood sila ni Renzo. Isang simpleng eksena. Isang normal na hapon. Pero para sa kanya,
Ito ang lahat. Humihip ang isang malamig na hangin, kinakalask